Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you, celebrities and the like, celebrating the birthdays today. Being brought to you this time by Royal Duty Free Shops. Hey, check out the Super Savings Weekend, okay? From October 30 to November 2, up to 30% off. It's back, the savings, Super Savings Weekend. ×2 on the Royal Privilege Card. Exclusive, RPC exclusive, ×2 on the points. Okay? So, long weekend savings starts this Thursday. Umpisa na ng Thursday, hindi na hintayin yung Friday, no? November 30, game na! Get up to 30% off on great finds and 2 times RPC points with a minimum 5,000 pesos spend. Don't miss this, the last Royal Super Savings Weekend happening October 30 to November 2. Okay? Building 1109 Palm Street, Store 1. And Store 2, Manila Avenue, Central Business District area. For inquiries, call them up 252-3258. Visit the website www.royalsubic.com or the official Facebook page. Just look it up, Royal Duty Free Shops. Famous people celebrating their birthdays today include Kiefer Ravena, anak to ni PBA great Bong Ravena. Now, it's his turn. He's making waves for Filipino basketball. Si Kiefer Ravena, October 27, 1993. And Filipina TV actress and film producer and TV executive Charo Santos Concio, October 27, 1955. Sino pa ba? Yung mga sikat na nagbe-birthday ngayon. Hindi ko kilala itong mga to eh. Kala ko sikat. Ito, let's visit this one. Okay, Lonzo Ball of the NBA is one of today's birthday celebrants, October 27, and he turns 28 today. All right. Kelly Osbourne, wow, the daughter of Ozzy Osbourne. Kailan lang Ozzy Osbourne passed away, no? Sadly, one of the legends of rock and roll, of heavy metal, known to be the godfather of heavy metal. Kelly Osbourne is his son, his daughter, I mean, turns 41 today. Former U.S. President Theodore Roosevelt was born also October 27, 1858. Funny actor, movie and TV actor John Cleese turns 86 today. Wow, 86. Oh, wow. And Filipino internet star Kong TV. He's a YouTube star. He turns 34 today. Si Kong TV. And next up we have happy birthday also to TV actress Emily Ullerup. Turns 41 today. She plays the role of Ashley Magnus on the sci-fi series Sanctuary. Are you familiar? If not, you guys just look it up. October 27, 1984. Turns 41 today. She's from Denmark. That's why the name Ullerup. Emily Ullerup. Okay, so there you have it. Celebrities and the like celebrating their birthdays today. You're sharing your birthdays with them, all of you. October 27 birthday celebrants. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. That's Mr. Singh, ang aming si Mr. Singh, ang singer ng Happy Birthday song. Yan, ang apelido ni Mr. Singh is Geltooth. Singletooth. And yes, you guessed it right, isa lang ang ngipin niya sa harap. Mr. Singh. Usually pag Mr. Singh, apelido yun. Pero siya first name niya eh. Apelido niya, Geltooth. Do you guys know, I used to work in a zoo dahil, well, lumaki ako mahirap. So kung ano nung trabaho yung pinasok ko. Isa sa mga naging trabaho ko noon, nagtrabaho ako sa zoo. Naalala ko lang, naisingit ko lang. Kasi may nakita ako nagtatrabaho kanina sa zoo sa TV yung pinapanood ko, yung mga hardships ng keeping up with a zoo, operating a zoo. Yan. Bago ko tuloy kwento, shout out muna sa mga nasa live stream, si Kuya Justin Rice. Hello, Justin Rice. Ano to kapatid to ni Jackie. Ni Jackie Rice. Kapatid pa rin nila si Sticky Rice. Ito naman yung anak ni Juan de la Cruz.
Si Antonio de la Cruz. Sabi ni Antonio de la Cruz, good evening, Idol DJ Tom. God bless you always. Ikaw rin. Lubos kang pinagpala, Kuya Tony. Dahil ikaw ay mabait na tao. At napakabuti ng iyong kalooban. Pautang naman. Si Kuya Jepro is also there. Hi, Kuya Jepro. Hello. Happy listening. And everybody there in the live stream. Yung iba, walang pangalan na nakadisplay kasi hindi nagla-like. Tapos nakikinig-kinig lang sa isang suyok. Mag-interact kayo ha. You post questions. Gusto niyo akong tanungin? Baka may gusto kayo itanong, sasagutin ko. To the best of my ability. Ha? Ano man yung katanungan nyo? Kahit di ko alam, sige, subukan ko sagutin. Tanungin nyo ako. Yun. Matuloy ko lang yung kwento. Yun, I used to work in Manila Zoo. Hindi sa Manila Zoo yun eh. Somewhere else. In a zoo. Yan. Okay? Doon sa zoo na yun, meron kaming attraction. Isa siyang yung gorilla. Okay? Yung gorilla na yun, through the years, natuto eh. Natuto ng mangulit, makipagkulitan sa tao. Marunong na magpatawa. Alam mo yun, lalambi-lambitin sa puno. Habang nakalambitin, iihi. Sinusubukan niyang matalsikan ng iihi mga tao. Ganun ba? Yan. I used to work in a zoo. Kaya lang because of old age, tanda ng gorilla eh. Namatay. He passed away. So, nawala kami attraction. Pero bago malaman ng mga tao, kinausap kami nung boss namin sa zoo. Sabi niya sa akin, Tommy! Total, ikaw yung isa sa mga pinakamakulit dito. Sabi niya gano'n. Habang hindi pa alam ng mga suki natin na patay na yung gorilla, meron tayo diyang costume ng gorilla na very lifelike. Mukhang tunay, sabi niya. Pwede bang magsuot ka muna ng costume ng gorilla? Tapos, pose like him, parang ikaw muna yung papalit sa kanya. Sabi ko, naku sir, mahirap yan. Mahirap yan ha. Sige na, sabi niya gano'n. Habang every time na gagawin mo yan, double pay ka. Nasilaw ako sa double pay. Siyempre, pumayag ako. Sige, sabi ko. Basta double pay ha, every time na gagawin ko yan. Hindi sinuot ko, no? Sabi niya, kita mo? Very lifelike. Hindi halata, no? Sabi ko, nga, no? Tinitigyan ko sa salamin, eh. Parang tunay itong costume itong. Galing, ha? Sabi ng manager, see? All you have to do is gayahin mo na lang yung mga ginagawa niya, yung mga pangungulit niya. Ha? Act natural. Natural gorilla. Sabi niya gano'n. Di ginaya ko. Ang paboritong gawin isa sa paboritong gawin ng gorilla is lumalambi-lambitin sa sanga, sa puno. Di ginaya ko yun, Lumambi-lambitin ako. Lalambi-lambitin. One day, nung lalambi-lambitin ako, nabali yung sanga. Bumagsak ako doon sa sa lugar kung nasaan yung lugar ng leon. Doon ako bumagsak. Di sisigaw sana ako dahil lumapit yung leon. Nung bumagsak ako lumapit yung leon. Sisigaw ako na, Paglapit ng leon, biglang bumulong, nagulat ako. Sabi niya, huwag kang maingay, pareho tayo mawawalan ng trabaho. Sabi ko, paring Jomar, ikaw yan? Shh, huwag kang maingay. Play along. Lang niya, akala ko leon talaga. Namatay din pala yung leon, di ko alam. Mga few days before, bago ako nagsuot ng panggorilya. Di ko alam, namatay din pala yung leon. Ang kinamatay, inatake sa puso. May dumaang daga, nagulat. Kayo, ano yung mga naging trabaho nyo na medyo weirdo ang dating? Ano yung mga naranasan nyo? Ako, iba-iba. Ang dami ko naging trabaho eh. Nasubukan ko magtinda ng fabric softener, mga laundry detergent sa mga hotel. Yung nilalako, yung mga gano'n. Napindot ko yung laping tingi. Pero seryoso, yeah. Natry ko yun. Nasubukan ko yun. Nasubukan ko rin mag-insurance. Ano pa ba? Nagtrabaho sa fast food. Yan, yung mga yan. Diba? Well, yan yung mga kasama yan sa mga sa mga character building traits mo di ba? Marami kang natutunan sa mga naging past na trabaho mo, di ba? May mga bagay na dati kang hindi alam, ngayon alam mo na, di ba? Nalaman ko na pag nagbebenta ka at makulit ka, pwede kang habulin ng pamalo. Yun, nalaman ko yun, naranasan ko yun. Charge to experience. Hindi man ako inabot, pero hinampas ako hindi lang inabot.
Ano pa naging ano kayo? Anong naging trabaho niyo ano? Speaking of trabahong nakakatuwa, merong namatay na ano na may namatay na cardiologist, specialista sa puso. 'Di ba? Ang request niya i-cremate siya tapos ilagay siya sa unique na lalagyan yung abo niya. So ginawa ng misis niya nung namatay siya, cremate siya, yung abo niya nilagay sa ano sa urn. Kasi heart specialist siya eh. Yung urn, hugis puso, yung urn na pinaglagyan sa kanya, yung sa abo niya. Hindi yung puso na ano yung pula na puso, alam mo na, yung puso, yung heart shape na ginagawa natin sa kamay natin minsan. Kundi yung puso talaga na organ, ganoon. Yung decoration ng urn is yung puso talaga na organ, our heart. Kasi specialista siya sa puso eh, cardiologist siya eh. So doon nilagay yung urn niya nung naka-display na, nandoon yung mga bisita ng nung libing niya, parang ganoon. Nakita ng mga kapwa niya doktor yung yung urn, hugis puso, namangha. Pero isang doktor tumawa ng tumawa, natawa. Sabi nung mga kasama niyang doktor, ba't tawa ka ng tawa? Matatawa ka. Wala lang, na-imagine ko pag ako namatay, tapos sinunog din, tapos inilagay sa ganyan. Isa akong OB-GYN. Obstetrician gynecologist pala siya. Gets nyo? Speaking of mga doktor ha, congratulations sa ating Doktora Eve Natividad. Tsaka yung mga member ng PCOM. Alright? Tsaka ng OCMS, Olongapo City Medical Society. Yan, mga nakiparticipate sila. Mga taga Ulticare, mga taga Baypoint, mga taga ZMMG Co-op Hospital. Nakiparticipate sila last Friday sa naging activity namin. Yung Breast Cancer Awareness Program ng Subic Bay Freeport Zone ginanap sa Remy Field, kung saan nag-form tayo ng pink ribbon human formation. Alam niyo naman yung pink ribbon Yung pink ribbon kasi ang sinisimbolize niyan yung breast cancer awareness, 'di ba? Pink ribbon. Iba-iba 'yan eh. Yung blue ribbon yan sa about integrity and 'di ba? Kaya blue ribbon 'yun sa Iba-iba yung sinisimbolize niyan eh. Pag white ribbon, it symbolizes purity. Pagiging malinis. White ribbon yan. Okay? Brown ribbon, ebak. Ngayon, alam nyo na. Sige, it's 8 o'clock in the evening. We will pause for a short break. Okay, top of the hour break. Diyan lang po kayo kay Alice because we will be back with more. Please stick around. Balita at musika, pinag-isa. This is